Ma'am, alamin din namin ma'am yung pagkakaaresto niyo po dito po sa 5 individual diyan po sa bayan po ng, Pili, dito po sa Matagumpay na buy bust operation po ng, mga awtoridad. Hingin po namin yung detalles regarding po dito. Yes po, diyan po sa Pili, Camarines Sur ay nagkaroon din po ng matagumpay na buy bust operation, noong, January 16, 2025 kung saan limang katao ang, naaresto. Actually po dito sa buy bust operation ng ating mga operatiba ay, 2 po ang target dito na mga tinatawag nating, identified na mga SLI or street level individuals. At, habang nagkakaroon ng, buy bust operation ay, naabutan ng ating mga operatiba, ating mga kapulisan, ang, 3 pa katao na nandoon sa area na kasalukuyan o doon nung time na yon ay, nagkakaroon ng drug session. So kaya instead na 2 lang po ang, naging target at, naging target ng buy bust operation ay naging 5 po ang, naaresto ng ating mga kapulisan sa buy bust operation diyan po sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Okay po, pero po yung lokasyon ma'am hindi naman siya drug den? Hindi po, hindi siya po drug den. Isang, kung saan yung lugar po ito ng, ano po, ng, mga subject ng buy bust operation po. Yung Pili ma'am parang, nitong mga nagdaang, buwan, ang daming nahuhuling, kapagka regarding po sa buy bust ma'am. Minsan mayro'n pang nahuli diyan na taga ibang lugar, na talagang, hindi lang siya, pipitsugin, hindi lang, putyu-putyu yung nahuhuli. Ano pong meron diyan sa Pili? Bakit po kaya, sa pagkakaalam natin talagang yung Naga alam na natin, na marami yung nagbebenta niyan. Pero yung Pili parang tahimik na lugar, pero as of now, nitong mga nagdaang buwan, ang dami pong nahuhuli po sa buy bust. Totoo po 'yan, Ma'am Marga, kasi ang Pili po ay, ito ay, asensadong lugar na rin, progressive na, lugar at, daanan po ng palabas at pasok din ng Bicol Region. Hindi po siya yung entry point talaga dahil ang Del Gallego po ang ating border point, ano po. Pero dahil sa ang kalakal dito o ang kalakalan dito o yung ating, economic dito sa industry dito sa, bayan ng Pili ay, medyo malakas din kumbaga ang, hatak sa mga tao kahit na sa mga businessmen natin. Kung kaya, na minsan nagiging, entry point din ito kung saan itong mga, nagbebenta ng mga illegal na droga ay, pansamantala dito sila nakakahanap ng mga, tirahan at, dito sila nagkakaroon ng mga drug transaction. Kaya nagkakaroon ng mga ganitong mga malaking bintahan ng mga illegal na droga. Kung mapapansin niyo po may mga milyon-milyon na po ang, na halaga ng droga na nakumpiska ng ating mga kapulisan diyan sa bayan ng Pili simula pa nung, nakaraang taon. Opo, ma'am. Balikan ko po yung 5 nahuli niyo, ng PNP ma'am, nahuli niyo po, lahat po ba ito taga-bayan po ng Pili? And ano po yung, kakaharaping kaso nito? Same lang ba yung pare-parehas ba yung, kasong, kakaharapin ng, 5 ito, ma'am? Yes po, itong 5 arestado po ay, pawang mga taga Pili, Camarines Sur at, yung hindi po magkakapareho ang kanilang, mga kaso dahil, ito pong selling under, RA 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act, ay iba naman po sa, using or drug use and the illegal possession of, the illegal drugs, ano po. So, magkakaiba po ang na-section under, the provision of Republic Act 9165 ang kakaharapin ng, ating mga naarestong mga suspect. Yun, bakit po kaya gano'n, ma'am? Ang, PNP po hindi po kayo tumitigil sa paghuli dito po sa mga involved sa illegal drugs? Ang dami niyo pong nahuhuli pero bakit po kaya
until now hindi pa rin po sila nauubos? Yan, yung tinatawag nating supply and demand. So hindi naman po magbebenta ng kahit anumang kalakal, lalo na ito, legal na droga, kung wala pong demand doon sa mga buyer, ano po, o sa user. So end user nitong mga droga na ito. So ang kailangan talaga natin ay mas paigtingin pa ang kampanya ukol sa illegal na droga, at ang ating Provincial Director, Police Colonel Virgilio Lale Jr. ay talagang pinaiigting pa itong ating kampanya sa illegal na droga, at hindi lang ang pagbebenta ang ating ginagawang focus, kundi or yung pag-focus natin sa dakip sa mga suspect na nagbebenta ng illegal na droga, kundi pati din po ang tinatawag nating awareness o heightened na awareness raising pa sa illegal na o paggamit ng illegal na droga. Dahil kung sabi nga natin, kung wala naman pong bibili sa illegal na droga, wala pong magbebenta ng illegal na droga, lalo na dito sa ating probinsya. Ma'am, ano po yung masasabi niyo dito? Kasi po karamihan dun sa mga nahuhuli natin, ang sinasabi nila, kasi minsan po kinakausap ko din sila, ang sinasabi nila, tinatanong ko kung bakit kayo na-involve dyan, bakit kayo nagbenta, sinasabi nila na dahil po sa hirap ng buhay. Ano po yung masasabi niyo dito? Kasi sa tingin ko mas lalong nahihirapan ata yung mga nahuhuli, kasi nakikita natin sa itsura ng mga nadadakip, parang hindi na masasabi nating mayaman talaga sila or yumaman dyan. So ano po yung masasabi nyo doon po sa mga taong involved dito sa illegal drugs na ang sinasabi nilang parang ito yung nakikita nilang paraan upang sila ay yumaman? Parang hindi naman po dahil sa gusto nilang yumaman dito, kundi ito kasi ay sabi nga natin, madali ang pera. Ano po? So, magtitinda lang ng ilang gramo ng shabu, pero malaki ang kita nila. At mabilis yung exchange ano po ng pera at droga. So, para sa mga ibang tao ano po na lalo na kung ang nakikita nila konti lang ang time na i-spend ko dito, pero malaki ang kikitain ko. Kaya dito na ako sa klase ng transaksyon na to kahit ito illegal. So, yan ang minsan ang nagiging problema natin sa ating mga kababayan, dahil nakikita nila ito na it's a good income earner, no po, na itong source na to ng mga illegal na pagbebenta ng illegal na droga. Pero ang hindi nila nakikita kung ano po ang magiging kalalabasan nito kapag sila ay nahuli. So, maaaring silang makulong, maaaring mawalay sa pamilya, at ang mga gumagamit ng illegal na droga ay hindi lamang nasisira ang buhay, ang pamilya, kundi pati ang kanilang ang kanilang utak, dahil nakakatuyo po ng brain ang isa sa mga epekto nitong paggamit lalo na ng shabu, ano po. And yung epekto nito sa ating mga kabataan na nasisira ang future nila, ang kinabukasan nila, dahilan po sa paggamit nila ng illegal na droga. Ma'am, isang tanong na lamang po. Ano po yung mga programa ng PNP para po dun sa ating komunidad upang kumbaga mai-guide natin, lalong-lalo na yung mga teenagers na wag nang sumubok pa na gumamit or magbenta po ng ipinagbabawal na droga? Po, meron tayong mga tinatawag na mga community seminars, and even sa mga eskwelahan po, meron tayong Project DARE, ano po. So, yung drug abuse reduction in education program natin, and meron po din po tayong kagaya nito, mga radio guesting kung saan ito ay pinapasalamat namin na opportunity para mas maka-reach out pa sa ating mga kababayan na tumututok sa inyong mga programa, lalo na kayong mga member ng media, ano po. And dito sa mga opportunities na to, kahit na po sa mga school, sa mga barangays, ay pumupunta po tayo para mag-share ng information against dito sa paggamit ng mga pinagbabawal na droga.
and also hikayatin sila na maging mga yung mga advocates sumama sa ating mga advocacy program kontra dito sa illegal na droga. Dahil nakikita naman natin, pinapakita din natin yung mga ill effects ng illegal drugs sa mga gumagamit nito. At hindi lang doon sa physical na aspeto ng isang taong gumagamit, kundi pati sa kanyang mental, emotional state, and pati na rin po sa tinatawag nating ang epekto nito sa pamilya na kung minsan nagiging reason para maghiwalay ang mga miyembro ng pamilya o ang mag-asawa, at minsan ang nakakalungkot dahil nagiging cause ito ng krimen. Lalo na ang pagtaas ng bilang ng mga kasong theft and robbery. Kung makikita po natin sa mga lugar na maraming kaso ng theft and robbery, marami din po ang mga nagbebenta ng illegal at gumagamit ng illegal na droga. Dahil ang karamihan nga, kung sinasabi nila na it's poverty, wala namang ibang source ng income para bumili ng droga like shabu. So, anong gagawin nila? Ang karamihan sa mga gumagamit ng illegal na droga na to, lalo na kung sugapa na sila or sinasabi natin addicted na sila, ay magnanakaw. So, kapag may mga nawawalang gamit na yan sa loob ng bahay, kung saan merong gumagamit ng illegal na droga, wala po tayong pwedeng maisip niyan na reason, kundi probably ay naisanla na po yan o naibenta na po dahil pambili po ng droga. Alright, tama po kayo dun, ma'am. Talagang problema, hindi lamang ng PNP, hindi lamang ng mga magulang, ng kapamilya, kundi problema po ng komunidad yung talamak na bentahan po ng ipinagbabawal na droga. Ma'am, ibigay ko po sa inyo yung linya kung may mensahe pa po kayo, may paabiso sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa. Thank you po, Ma'am Marga, sa opportunity again na makapag-share ng information dito sa inyong programa. At in behalf of our Provincial Director, Police Colonel Virgilio Lala Jr., ay kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan na sana po ay wag po tayong mag-i-involve sa paggamit ng illegal na droga at sa pagbebenta ng illegal na droga. At wala po kaming, sabi nga, pipiliin sa aming mga drug operation kung yan man po ay yan ay membro lang ng sabi nga natin ng ating mga kapulisan, kung yan ay may trabaho man o wala, o kung meron siya man po ay may posisyon sa gobyerno or government employee, kapag po sila po ay mga ma-involved sa illegal na droga, ay pwede pong makasuhan natin at maging subject ng ating mga police operations. And pangalawa po ay nais din po nating hikayatin na ang ating mga kababayan na himukin ang ating mga kapamilya, ang ating mga kaibigan na nalalaman natin na medyo na-involved na sa illegal drugs, na sana po ay tumigil ni sila sa paggamit ng illegal na droga, dahil wala pong may dudulot na maganda ito, hindi lamang sa kanilang pisikal na pangatawan, kundi pati na po sa ating komunidad. Sana po magkaisa po tayo na labanan ang masamang epekto ng illegal na droga sa ating komunidad, para po mas maging maunlad ang ating komunidad at mas safe po tayo. Pagtulog natin, alam natin na walang papasok lang dyan para magnakaw dahilan lang sa gustong kumuha o makakuha ng pwedeng ibenta para masustain ang kanilang mga bisyo. At lastly po, sa mga gumagamit naman po ng mga o sa ating mga motorista, medyo marami po ang ating mga traffic incidents and vehicular accidents ngayon. Ang aming pakiusap, lalo na sa mga nagmumotor, gumamit po kayo ng helmet, gumamit po kayo ng ways na para po maging safe po tayo sa ating pagmamaneho. Check nyo po ang inyong mga sasakyan. Hindi lang po sa mga nagmumotor, pero kahit na sa may mga gumagamit ng mga four-wheel or other vehicles, check nyo po ang inyong sasakyan bago po kayo magbiyahe. At check nyo rin po yung sarili nyo. Kung kayo po ay
ready na magbiyahe. Kung kayo po inaantok, pwede na po munang matulog muna kayo bago kayo magbiyahe, or igilid nyo po muna sa isang lugar na safe ang inyong sasakyan at maidlip muna po kayo. At wag po kayong magdadrive kung kayo po ay nakainom ng alak. Dahil yun ang po usually na reason ng mga aksidente ngayon. Kung driving na nakainom ng alak at yung mga hindi sumusunod sa mga batas trapiko. And lastly, yung ating mga kapulisan ay nagkakandak po ng checkpoint. Huwag po kayong mag-alala dahil ang checkpoint po ay hindi para takutin kayo o para kayo ay umiwas, kundi ito po ay ways para kami po ay makapag-check sa ating mga motorista, sa ating mga drivers, kung sila ay mayroong mga lilihitong mga papeles o ORCR ng kanilang sasakyan or mga driver's license na current po at hindi yung sabi nga expired, para po maging safe ang lahat. Hindi lang sila, kundi pati po ang mga pedestrian at ang lahat ng lalo na sa mga pampasaherong mga sasakyan na safe man po ang nagda-drive doon sa mga sinasakyan nila. So mag-ingat po tayong lahat. Huwag din pa po pakatutok doon sa mga sinusundan na bihikulo. Dahil yan isa din po sa ating mga nagiging cause ng mga accidents, yung mga tailing behind. So yun na nababangga kapag nagpreno, yung nasa unahan, biglang preno, nababangga ng mga nakasunod sa kanila na medyo masyadong dikit. Ano po? So wag tayong masyadong dumikit sa mga sasakyan na nasa unahan natin. Yun lamang po ang ating mga paalala at sana po maging ligtas po tayong lahat. Dial 911 if you want po police assistance at kami pong mga kapulisan ay handa naman po para umassist sa inyong mga kinakailangan. Yan lang po, Ma'am Marga, and salamat po. Thank you very much po, Ma'am LJ. Maraming salamat po sa inyong oras and syempre sa na-share niyo pong impormasyon dito ulit sa aming programa. Thank you very much and mabuhay po kayo. Yan mga kabombo, si Police Captain Lisa Jane Alteza, ang spokesperson po